halina't makiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan dito sa Healing Mass sa Veritas. Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapanalig. Ipinagdarasal ng Radyo Veritas ang lahat ng tensyon para sa araw na ito. Mga pasasalamat, kaarawan, personal na panalangin, mga kagalingan, kapayapaan ng mga kaluluwa at sa mga intensyon po na lahat nakasapi ng Veritas Kapanalig Community. At sa Thanksgiving ni Joseph Austin Mokmok Aldaba for passing Marine Board exam. Ngayon po ay Huwebes na ika-33 linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pagdiriwang ay pangungunahan po ni Reverend Father Arloy Apesvili at ang ating mga lektor na sina Sister Tess Gallardo at Sister Franz Cruz. Magsitayo na pong lahat. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapalang natin Panginoon Kristo, pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumayin ng lahat. At sumayin. Pag po darating ang Nobyembre, kadalasan po, doon po yung kapistahan ng Kristong Hari. For this year, 2012, it's on November 25. Kapistahan ng Kristong Hari. Pagka sinabing Christ the King Feast or kapistahan ng Kristong Hari, ito po yung katapusan ng liturgical year. Magsimula ulit ang Advent, kung maalala nyo. At yung pinakatema kadalasan ng Kristong Hari, na at the end of time, siya yung magiging Kristong Hari natin lahat. Both, hindi lang ng humanity, but even the whole universe, siya nga kikilalanin Kristong Hari. Kaya yung mga tema po na mapagbasa sa araw-araw bago dumating itong kapistahan ng Kristong Hari, kahit itong dating linggo at patungkol sa anak ng tao na magpapakita na darating panghusgahan ang sanlibutan. Bago tayo magpatuloy sa ating katahimikan po, tayo dudulog muli sa Panginoon. Bahagi ng paghahanda natin, hindi na sa kanyang pagdating sa end of the world, but yung pagdating ng Panginoon sa ating Santa Misa. And before anything else, again we ask God's mercy and forgiveness for all our sins. So parang inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating makasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ang naming makapangyarihan, para mo ng awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at humahadlang, upang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama sa Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Filemon. Pinakamamahal ko, ang iyong pag-ibig ay nagdulot sa akin ng malaking katuwaan at kaaliwan, sapagkat dahil sa iyo, sumigla ang kalooban ng mga banal. Dahil kay Kristo, maaari kong sabihin, dapat mong gawin ito. Gayunman, pag-ibig ang nagdunsod sa akin upang makiusap sa iyo. Ako, si Pablo, sugo ni Kristo Jesus, at ngayon nakabilanggo dahil sa Kanya, ang nakikiusap sa iyo tungkol kay Onesimo, na naakit ko sa pananampalataya.
samantalang ako ay naririto sa bilangguan. Dahil dito, wala kang pakinabang sa kanya. Ngunit ngayon, malaking tulong siya sa ating dalawa. Pinababalik ko siya sa iyo at para ko nang ipinadala sa iyo ang aking puso. Ibig ko sanang panatilihin siya sa aking piling upang sa halip mo siya ang maglingkod sa akin habang ako'y nabibilanggo dahil sa mabuting balita. Ngunit ayokong gawin iyon nang wala kang pahintulot upang hindi maging sapilitan, kundi kusa ang pagtulong mo sa akin. Marahil nawalay sa iyo ang kaunting panahon si Onesimo upang sa pagbabalik niya'y makasama mo siya habang panahon, hindi na bilang alipin, kundi isang pinamamahal na kapatid. Mahal siya sa akin, ngunit lalo na sa iyo, hindi lamang bilang isang alipin, kundi isang kapatid pa sa Panginoon. Kaya't kung inaari mo akong tunay na kasama, tanggapin mo siya tulad ng pagtanggap mo sa akin. Kung siya may nagkasala sa iyo o nagkautang kaya, sa akin mo singilin. Ako ang siyang sumusulat nito. Ako, si Pablo, ang nagbabayad sa iyo. Hindi ko na ibig banggitin na utang mo sa akin ang iyong pagkakakilala kay Kristo. Ipinakikiusap ko sa iyo alang-alang sa Panginoon. Pagbigyan mo ang aking kahilingan. Dulutan mo ng kaligayahan ang puso ko bilang kapatid kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Ang maaasahang lagi, Panginoon, panig sa naaapi, ang Diyos na hukom, may pagkaing handa sa mga nagugutom. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinauli paningin ng bulag, lahat ng inapi itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Isinasanggalang ang mga dayuhang, sa lupain niya'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas, ipinipigil niya. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Walang hanggang hari ang Diyos na Panginoon. Ang Diyos mo, Siyon, ay mananatili sa lahat ng panahon. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, si Jesus ay tinanong ng mga Pariseyo kung kailan itatatag ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, ang pagsimula ng paghahari ng Diyos ay walang makikitang palatandaan. At wala rin magsasabing nagsisimula na roon o rini. Sapagkat ang totoo'y nagsimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. At sinabi niya sa malagad, darating ang panahong hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw na ito ng anak ng tao. Ngunit hindi ninyo makikita iyon. At may magsasabi sa inyo, naroon siya o narinig siya. Huwag kayong pumunta upang siya'y hanapin. Sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang anak ng tao ay darating na parang kidlat.
Ngunit kailangan mo nang magbatasya ng maraming hirap at itakwil ng mga tao sa ngayon. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Alam niyo ho ba na sa Mindoro at saka sa Batangas ay marami mga Italiano? Alam niyo ho ba yun? Sa Mindoro at saka Batangas, napakarami Italiano. Alam niyo? Marami. Kasi Kita. yung magsalita sila, halika rini, parini, pare-parini, halika rini. Okay, wala lang. Panggising lang. Merong isang isda na lumalangoy sa dagat. Okay. At yung isda parang lito. Parang meron siyang hinahanap. Yung isda. Tapos nagkaroon siya matatanong wala siyang makita. Tama naman na meron siya nasa lubog isa pang isda. Sabi nitong isdang parang naliligaw, sabi niya, Mama, pwede ba magtanong? Sabi nung pangalawang yung kabilang isda, pwede po. Nagtanong ngayon itong unang isda, sabi niya, saan po ba rito yung dagat? Sabi naman nung pangalawa, ay baka naroon. Wala rin baka naroroon. Ang kwento, hindi man makatotohanan, pero ang hinahanap ng unang isda, kung nasa ng dagat, hindi niya alam, nilalangoyan niya na ang dagat. The same way, huwag mo hahanapin yung kaligayahan sa ibang tao. Ang kaligayahan tunay ay nasa puso mo na. Hindi ang taong totoo nagpapaligaya sa iyo. Kaya nga pag may mga tao na ang buhay niya ay umiikot sa buhay ng ibang tao, ulitin ko, pag may mga tao na ang buhay niya ay umiikot lamang sa ibang tao, pag namatay yung taong iniikutan niya, iyak na iyak. Gising na. Kailangan ko na magpatina. In other words, ultimately, people come and go. Sa buhay natin, may darating at may aalis. And ultimately, ikaw rin naman na maiiwan. It's either ikaw mauna o sila mauna. Kasi sinasabi ko lagi, everything around us and everyone around us are just secondary. Pangalawa lang yan. What is most important is you and your God. Ulitin ko. What is most important is you and your God. Everything around us is just secondary. Bakit? Kasi mamamatay ka na dito, iiwanan mo rin yung inipon mo eh. Ito mga alahas na yan na tinawaran mo sa Green Hills na ano yan eh yung ano no? Paano eh? Ebon? Kala ko Ebon yung Ebon yung itlog. Okay. Sa Avon. Sa Avon. Ano nyo, kahit ano pa pinag-ipunan nyo, alahas na yan. Oh. Pag namatay ka, mawawala rin yan. Nakita ka na ba na nabatay? Sinama sa kabaong yung tito ng lupa niya?
May nakita ka, naka-cellphone? Tumatawag siya habang... meron ako lang. Talaga? Double SIM pa yun. Ako may alam, inilibing na ho. Inilibing itanghaling tapat. Siyempre, pagbubuksan, baka masilaw. Nilagyan ng shades. Yung patay. Anyway, sinasabi ko lang, everything around us is just secondary. Na kahit anong inipon natin sa buhay na ito, iiwanan mo rin eh. And everyone around us just secondary. Bakit? Kahit sino pang buhay na nasa paligid natin, is either ikaw mauna o siya mauna. But what is most important? Yung kalooban. Yung kalooban na kasama ang Diyos. Kung titignan yung ating Salmo Responsorio, pakibanggit nga po, mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Sa English translation, blessed is he whose help comes from the God of Jacob. In other words, yung bitbit mo yung sarili mo. At yung pagkupkop ng Diyos, hindi pwedeng alisin sa iyan. Kung papayag kang magpakupkop sa Kanya. Again, kung papayag kang magpakupkop sa Kanya. Everyone knows that God really means salvation. Everyone knows. Everyone knows na gusto tayong kupkupin ng Diyos. Ang problema lang, gusto mo rin ba magpakupkop sa Kanya? Kung gusto mo magpakupkop sa Kanya, hindi maalis yun sa puso mo. At yun ang magdudulot ng tunay na kaligayahan sa puso mo. At yung kaligayahan yun, hindi matatapos sa kabaong. Yung kaligayahan yun ay matatapos, ay walang katapusan, because even after this life, that happiness continues. Kung hayaan mo ang Diyos, kupkupin ka. Kaya pala, itong ating first reading, patungkol kay San Pablo, na sinulatan si Filemon. Si Filemon, siya yung kapatid na panganay ni Hamon at saka ni Mamon. Si Filemon, di ba? Siya yung panganay na kapatid ni Hamon at saka ni Mamon. Si Filemon, mayaman yan mayaman. At alila niya, si Onesimo. Okay? Si Onesimo ay kinupkop ni San Pablo. Nagkaroon conversion, ayon sa ating istorya, nagkaroon conversion si Onesimo na ilapit ni San Pablo, si Onesimo, sa Diyos. Sa madaling salita, habang nasa bilangguan nitong si San Pablo, sinulatan niya si Filemon. Kung pwede, sabi niya, nasa akin to si Onesimo. Pag bumalik sa'yo, huwag mo siya ituring na alipin na. Lagi Kristo Jesus, ituring mo siyang kapatid mo. In other words, kung kinupkup ko si Onesimo, at ako'y nasa bilangguan ngayon, pagbalik ni Onesimo sa'yo, huwag mo siya ituring bilang alila o alipin. Ituring mo siyang kapatid at kupkupin mo na rin. Kung ikaw si Onesimo, halimbawa, gano'n ang trato ni San Pablo sa'yo. At gano'n ang trato rin sa'yo ng dati mong amo na si Filemon, ang trato sa'yo, hindi na alila, kundi kapatid. Halimbawa, can you imagine, ikaw si Onesimo, kakain. Usually, pagkakain, nakahiwalay ka sa amo mo. Sa sulok yung alila, kumakain. Tawagin ka ng boss mo, si Filemon. Onesimo, halika na. Dito na tayo kumain, sabay na tayo. Sir Chip, huwag nung Sir Chip, kuya na lang. Kasi kapatid na kita eh. Anong feeling mo? Yung
pagkukup sa'yo, ni Philemon, na dati mong boss, suddenly, biglang naging kapatid mo. Feeling mo, asar kang pakiramdam. Kasi pagtanggap sa'yo. Sinabi pa nito ni San Pablo, kung ano man ang pagkakautang niya, babayaran ko. Yung pangako man na, sige, ako nang bahala dyan sa utang niya. Binayaran ko na yan. Kaya pala ating first reading, with the gospel, pinakita, si Kristo, sabi niya, huwag kang pupunta roon kung may nagturo man doon, huwag kang pupunta rin, di doon eh. Ang sabi niya, ang kingdom of God is in your heart. Huwag mo hanapin sa iba. It is in your heart. At yung puso na yan, nandiyan ang kaharian ng Diyos. Huwag mo hahanapin sa iba. Kung nandito man ang puso, sa puso ko, ang kaharian ng Diyos, nasa iyo rin ang kaharian ng Diyos, nasa iyo rin ang kaharian ng Diyos, nasa atin lahat ang kaharian ng Diyos, ba nagsama-sama tayo, ang kaharian ng Diyos ay nagaganap na. At yung pagdating ng kaharian ng Diyos, kukup-kupin ng Diyos, kamukha ng pagkup-kup ng San Pablo Philemon kay Onesimo, kukup-kupin ng Diyos ang lahat ng kanyang mga anak. At lahat ng pagkakautang natin, binayaran ng ating Panginoon Jesucristo sa kanyang pagbabata ng hirap at kamatayan sa krus. Kaya tamang-tamang ating gospel, tingnan maigi ang ating ebanghelyo. Binanggit sa bandang dulo, sabi niya, naroon siya o narinig siya. Huwag kayong pumunta upang siya hanapin. Sapagkat sa pagsapit ng takdang araw, ang anak ng tao ay darating na parang kidlat. Ngunit kailangan mo na magbatas siya ng maraming hirap at itakwil ng mga tao sa ngayon. Bakit? Para bayaran niya ang lahat ng pagkakautang natin sa ating Ama sa Langit. Pag binayaran ng Panginoon ng kanyang kamatayan ang ating mga utang na kasalanan sa Panginoon Diyos, sa ating Ama sa Langit, pag pinatawad tayo ng ating Ama, dahil ang Panginoon, Jesus, ay namatay para sa ating kaligtasan. Totoo nga, mapalad at kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Personally, bilang isang pare, I feel good na yung pagpapagal na ito sa ministry ng pagpapare, hindi rin biro nakakapagod talaga. Pero yung ganansyang pangako ng Diyos, parang sinasabi niya, Arlo, huwag ka mag-alala, kinukup-kup na kita noon pa. Ganun ba, Lord? Kinukup mo na ako? Oo, noon pa. Kasi ikaw lagi tumitingin sa akin na laging tulong sa'yo. Blessed is he whose help is from the Lord, the God of Jacob. Kaya lahat tayo, kung kinukup niya, huwag kayong mag-atubiling humingi ng tulong sa Kanya. Blessed is he whose help comes from the God of Jacob. Kaya mapalad yung mga taong lumalapit sa Kanya. Mapalad yung mga taong pinupuntahan siya para humingi ng tulong sa Kanya. Kasi yung ganong klaseng tulong, yun ang magpapalakas sa atin ng ating pananampalataya. At yun ang nagsasabi, mapalad ang makinukupkop ng Panginoon Diyos ni Jacob. My dear friends, when you talk about kingdom of God, when you talk about happiness, don't look, nandun yung happiness mo, nandun yung kaligayahan mo, nandun yung kaharian ng Diyos. Nasa puso mo na ang kaligayahan. Nasa puso mo na ang kaharian ng Diyos. Ang kailangan mo lang sabihin, acknowledge that this is the kingdom of God in my heart. That my heart ay merong kaligayahan. Kaya when you treat each other, take good care of each other's heart. Sabi nga, please be careful with my heart. And when you say, please be careful with my heart, kasi nga, nandito sa puso natin ang tunay na kaligayahan. Huwag mo hahanapin kamukha ng isda. Asan ang dagat? Nandun yung dagat. Ito naman timang na isda, hinahanap pa rin yung dagat. Samantala yun na mismo nilalangoyan niya. Wala roon, wala rini. Ang dagat
ay nasa ating puso. Doon lumalangoy ang kaharian ng Diyos. Doon tayo lumalangoy sa ating kaligayahan. My dear friends, please be careful with your heart because mapalad ang kinukupkop ng Panginoon Diyos ni Jacob. Malangin tayo na may ganap na pananalig sa Panginoon ng buhay na naghihintay sa atin sa dulong hangganan ng daan ng buhay. Sa bawat kahilingan natin sasagot, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway palagiang ihanda ang mga tao sa pagtanggap kay Kristo sa kanyang pagbabalik. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pagpapasyang kumilos para sa katarungan at kapayapaan, ang mga Kristiyano naway pagbuklurin ang lahat ng tao nang sama-sama sa pananampalataya at pag-asa at ihanda sila sa muling pagdating ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga trahedya, gawa man ng tao o kalikasan, naway hindi mapaligalig o magpahina ng ating pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway tanggapin si Jesus sa kanilang mga puso at makita siyang kasakasama nila sa kanilang dinadaranas na mga pagsubok. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong mga yumao naway mapalaya mula sa mga suliranin ng mundong ito at lumigaya sa walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para po sa mga may kaarawan sa mga araw na darating at sa mga araw na daan, si Father Jigs Orsino, SVD, Gabi Ramos, Father Toots, SVD, Father SVD, Father Arloy, Rochelle Ramos, Noel Lauzon, Father Belson Luis, SVD, Marla Santa Ana, Marcel Gan, at Ate Chit Ramos. Para sa anibersaryo po ni Esther at ni Rod, at para sa mga intentions po ng ating makapanalig na lalo tigit, ang mga nandito ngayon sa Radio Veritas, pati mga nakatoon ngayon sa radyo, kapili ng mga families of Peter Cruz, Pre, Calas, Uy, Parto, Tividad, Mendoza, Oro, Antiquin, Pagdanganan, Winnie, Early, Nonet, Tony, Lindsay Hugo, Heidi, Esther Mines, Sonia, Chit, Wilma, Tess, Terry, Homer, Madavic, and MJ, Peaches and Long, Dr. Susyap, Dr. Paul Malabanan, Goring Perez, Dolly Alano, Ed, Tom, and Dante, Cynthia, Nars, Romel, Pangilinan, and Father Troy, OFM Capuchin, Nene Suaco, and Melvin Blaza. Kasi gagagalin po natin mga may karamdaman sa oras na ito, lalo tigit sina Ben and Rosing David, Bibs and Apple, Meli Rendor, Tita Glo Cabrera, Leti and June Hongko, Arby Bartolome, Dali Canseco, Lodi Tayaw, Baby Sofia Abrasado, Sofia Campos, Edgardo Mendoza, at Carlos Cañaveral. At pasalamat po ng pagaling ni Baby Aliana na sa Abu Dhabi. Ngayon po si Baby Aliana, after months of being in the hospital, ay nakalabas po ng kanyang karamdaman. Malangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, lagi kang malapit sa amin. Alam mo ang aming mga pangangailangan, hindi pa sa aming pagkabatid. Tulungan mo kami maging mulat sa iyong presensya ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sumasamo kami sa iyo para patingyaring alay. Panginoon, tanggapin mo itong alak at tinapay. Sa'yo po
Malayan kayo mga kapatid, upang itong paghahain natin kalugdan ng Diyos ang mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa kanyang pamamagitan kasama Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niya rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang maraming makapangyarihan tunay nga marapat ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit ito'y walang anumang may daragdag sa kadagalaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami rin iyong pinakikihirapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo ang Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Pag tinasong katawan dugo ni Kristo, maaaring sabihin, Panginoon, maraming salamat sa pagkupkup mo sa akin. Ang maraming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kasi pamagitan ng iyong Espiritu, gawing banal na makaloob na ito upang para sa aming maging katawan, dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusalon maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati na iyon. Inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na hahandog para sa inyo. Panginoon, maraming salamat po sa pagkupkup niyo sa amin. Salamat, Panginoon. Kaya hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpatawan ng mga kasalanan. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Salamat, Panginoon, sa inyong pagkupkop sa amin. Salamat, Panginoon. Ipagbunyi natin ang misteryo natin pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kitinaalin namin sa tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalog ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay babukod sa pagkakais sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan na ganang subong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Pope Benedict, Honesta na aming obispo at tanang kaparian. Alahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa sila'y muling mabubuhay. Lalagdigin si Efrem, si Rolando Ramos, Adoracion, Belen, and Leonardo Yap, Lourdes Apolonio, and Angel Malabanan. Gayun lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawa mo at pagkitapatan kami lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaya sa namahala Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaya sa mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kadugod-dugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupulis kararangal mo sa pamamagitan ng iyong aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ating hindadasalin ang panalangin tunod sa ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami dyan sa lahat ng masama, pagkaloob ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at iliw sa lahat ng kapahamakan,
samantalang ang pinananabikan ang dakilang araw na papahiray si Kristo ang aming tagapagligtas. Sapagat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoon sa Kristo, sinabi ko sa iyo mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Buhay ang aming pananampalataya at ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaya sa iyo sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon lagi sa inyo. At sumaya rin. Sino rito ang nagkaroon ng kasalanan sa buhay niya? Nagkasala na tuloy. Taas ang kamay. Lahat nagkasala, di ba? Now we say, God bless you, peace be with you. Sabi sa kanya, congratulations, bayad ka na. Okay? So, God bless you, peace be with you, bayad ka na. Okay? Do this on Jesus' name. God bless you, peace be with you, bayad ka na. Kordero ng Diyos. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan at sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan at sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan at sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Jesus. Huwag siya hahanapin kahit saan. Ito si Jesus ay dadaloy sa ating puso ngayong araw na ito. At siya nagbayad ng ating mga kasalanan sa ating Ama sa Langit. At siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa libutan. Mapapada matawag tinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Sa bawat simula, ang karugtong ay hangganan. Ang noon natit ngayon, di nahadlangan. Kung ganap na bukas, ang sa atin naghihintay. Ang aba nating buhay na sa atin ay alay, di natin likha, kaya't di madadaluma. Saan man maglakbay, may patutunguhan. Landas na dakila ang kahinatnan. Magstay po para sa panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, ina ni Jesus ang natatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krusang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako ng aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahal. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ang katotohanan, at ang buhay, iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama ng pagmahal, tinatanaw namin utang loob ang banal na pakikinabang
at niluluhog namin ang Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban namin kanyang tinigib ng iyong kadakilan upang iyong kagandahan loob ay manatili sa amin palagian sa pamamagitan ng Jesu Cristo kasama Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Come closer please for the prayer for healing. Come closer please. Especially yung mga nakunan sa Radyo Veritas. Ituon niyo po yung mga kamay ninyo sa inyong radyo bilang pakikisa sa panalangin ito. Pagkunan natin ang iyong mga anak na kinupkup mo, pangako mo na hindi mo sila pababayaan. Pangako mo pang lahat na may pananampalataya na you will provide for all their needs. And anybody who seek you first and do what is right, everything will follow unto them, Lord. So we claim for their healing. Lahat ng mga nakatuon sa Radyo Veritas, Panginoon. Lahat ng may karamdaman, hipuin mo po bawat hibay mo ng kanyang katawan na may karamdaman. Lahat na may cancer, lahat na may mga epilepsy, lahat, Panginoon, ng disturbed sa pag-iisip nila, hipuin mo, Panginoon, sa kanilang karamdaman. In all this we ask, in the mighty name of Jesus, by the power of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalalawakan mga Panginoon Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na po ating pagdiriwang, humayi kayo mapayapa. Salamat sa Diyos. Maraming salamat po kay Reverend Father Arloy of SPD sa kanyang panguna sa pagdiriwang ng banal na misa at sa ating mga lektor na sina Sister Tess at Sister Franz, maraming salamat po. At sa inyo pong lahat na dumalo sa ating misa ngayong araw na ito, maraming salamat po. Muli po tayong magsama-sama bukas alas 12:15 hanggang 1:00 ng hapon para sa isa na namang pagdiriwang ng banal na misa. At manatili po kayo makinig dito sa Radyo Veritas 846, ang radyo totoo. Muli po, advance happy birthday kay Father Arlo sa November 17. Ako naman ang iyong kapanalig, Homer Viray. Kasama po si Nelvin at si Ate Susan na bumabati na magandang hapon. Sumayin niyo ang katotohanan. Pagpalain ka, kapanalig.